Ayan. Ayan, ipakita ko lang yung Petsor na yan. O, ano masasabi nyo, mga bossing, dyan sa, ano na yan, dyan sa picture na yan. Ano masasabi nyo dyan? O, dyan sa confidential funds ni VP Sara noong Davao City Mayor pa siya. So 2017, meron siyang 293 million na CIF. 2018, meron siyang 420 million CIF. 2019, may 460. Noong 2020, meron naman siyang 460 ulit. 2021, 2022 fixed, 460 million. Ayan, total po niyan ay 2.6 billion. Ayan, no. So ang tanong, sabi nga sige, gusto kong makuha yung inyong inputs tungkol dito. Ano ba ang dating sa inyo nito? Oo, is this something bad for Inday Sara? Oo, kasi sa ngayon, itong report na ito ay nanggaling po ito sa Rappler. Oo, so and according to COA, totoo naman, accurate itong report na ito. Now, ang ano po, sige po, pag may time, gagala ako. Sorry, hindi naman sinabi, hindi, joke lang yun ha. Kay The Wanderer at saka kay, kay Lydia. Joke lang, kung magkikita kayong dalawa, mabuti. Pero kung magkakamabutihan kayong dalawa, okay lang. Pero friends lang kayo dapat. Ayan ha, so meron ba yan sa mayor? Ano pa, ang ganda ni Sara, walang hiya. Glory ka sa loba, nagka-crush kay Sara. Oo nga, ang ganda naman talaga ni Linda. Crush na crush ko talaga yan. Ano pa yung masasabi nyo? Daming pera daw niyan. Oo, sabi ni Christine Gibson, wow! Sabi ni The Wanderer, joke lang yun. Magkakapatid tayo dito. Mga Rappler, before ayaw nila sa budol. Ngayon tahimik na sila. Bayad na? Aba, hindi ko alam. Ang opinion, sige, gusto ko lang malaman yung opinion nyo muna. In my opinion, wala namang nakulimbat si Sara dyan sa pera na yan dahil nakita ko yan kung paano siya maging mayor ng Davao. Kaya yung mga taga Davao dito, itaas ninyong inyong mga kamay at ipagtanggol ninyo ang inyong mayora. Sa tingin nyo ba, kayo po na taga Davao, sa tingin nyo po ba, naramdaman nyo ba yung 2.6 billion sa 7 taon na panunungkulan ni Inday Sara? Pakilagay nyo dyan. Ayan ganda ng pinagbago ng aming lugar. Sige, mauuna kayo. Lahat ng mga gusto nyong sabihin, ilagay nyo dyan, tas babasahin ko. Ano pa ang mga, gaano ba kalaki ang budget niya nung mayor siya? Hindi natin alam, dito tayo mag-base. Diyan tayo magbase. Kasi ang IRA, ang IRA ng Davao ay hindi natin alam. Sila lang nakakaalam yan. Hindi kasi ganito si Inday Sara, so sinasabi nila na 2017 hanggang 2022, umabot ng ganung kalaki yung kanyang pondo. At sinasabi nila na yung mga pinakamayayamang probinsya naman daw sa Metro Manila ay hindi naman daw nagkamal or hindi naman daw nagkaroon ng ganyang kalaking budget. Again, ito yung masasabi lang natin dito 2019, 460 million, pandemic na yan. 2020, pandemic na. Hindi, kailan ba yung pandemic? 2020, no? Tama ba? Hindi, 2019 to 2020. So 2019, may 460 million sila, pandemic yan. 2020, may 460 million, pandemic. 2021, pandemic pa yan. Pero gusto ko ilagay ninyo yung mga comment nyo dyan. Tapos babasahin ko. Tapos magbibigay din ako ng opinion. Ayan, totoo naman, bayad na ang media. Ang ganda ng Davao, sobra. Kasi yan ang napapansin natin Puro si Inday. Tamantakin mo tatatlo lang yung bumabatikos sa kanya sa kamara. Pero bakit tatatlo lang yun? Supposedly, walang ingay yun. Pero bakit binibigyan ng ingay ng media? It's either ayaw talaga ng media sa mga Duterte. Bakit? Kasi binaboy-baboy ang media ng mga Duterte dahil nari-real talk kayo dati? Yes, maigi naman.
Ano pa? O, peaceful daw sa sa Davao. Ano pa? Oo naman, maganda talaga sa Davao City, peaceful. O, ano pa? Sige pa. O, dami daw NPA doon. Kaya yan, ubos. O, malaking tulong sa amin yan. O, tama, magsalita mga taga Davao. Kasi kayo po yung may karapatan ditong magsalita. Masaya ba kayo? Sa tingin nyo ba pinagnakawan kayo ni Inday Sara? Yun ang gusto nating malaman pare-parehas. Yung bang pondo na yan, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kalaki yung pondo, kahit na gaano kabilis ginasta, para sa akin kung nagastos ng tama at walang kinulimbat, anong masama dun? O, baka kaya ganyang kalaki ang confidential funds, kaya walang NPA sa Davao. Yan. Kahit malaki ang budget niya, kung napunta sa mabuti, totoo, yan yung lagi natin sinasabi. Safety daw sa Davao, kahit 1 AM maglakad, tama. Sabi nila, lahat naman nagbubulsa, depende na lang kung garapal at hindi nagtatrabaho. Kaya nga ang tanong, para sa mga Davaoenyo, bilang mayoran ninyo, ito si Inday, sa tingin nyo ba, ninakawan ba niya kayo? O ako, ayoko magsalita, di ako taga Davao, although nakarating ako sa Davao at alam ko kung gaano kaganda at kadisiplinado ang Davao. Oo, as in, pagtawid mo lang ng border ng Davao, magulo na. Pagpasok mo ng Davao, parang ibang dimensyon. Pero gusto ko manggaling mismo sa inyo ng mga taga Davao, na taga Mindanao. Oo, para mas patas. Ano pa, kaloko, kinalkali, ganun talaga. When you are parang number 1 ka, kapag nangunguna ka sa survey, ahalungkatin nila lahat ng bahong pwede nilang halungkatin. Ito masasabi ko ha. Pag itong mga hinahalungkat nila ngayon, ito napanis. Ito walang naging epekto. Yan na yung huling barahan nila. Single out si VP Sara with Basbas yan, which is, I believe so. Good evening, Spencer Lacale, mabuhay ka. Michael Vlog, so gandang gabi. Ano pa? Dito na tayo focus ha. Dito na tayo focus. Kahit sira na si Inday, tayo ang magtao ang maghuhusga. Kaya nga yung mga taga Davao dyan, sabi, akala ko ikaw ang makakausap ni, oo nga, akala ko din. Hindi kasi dapat may interview kay Attorney Glenn Chong. Kaya lang kasi hindi pa pwede si Coach Oli. Syempre, Banateros Brothers, dapat magkakasama kami. Pasensya na, isiset ko na lang ulit. Kung hindi talaga pwede si Coach Oli, kahit ako na lang, isasakripisyo ko na yan. Kahit trillion pa yan, walang problema kasi napunta sa tao at projects ang pera, hindi sa pamamasyal. Kaya nga, sigurado ba kayo dyan? Kahit isang oras na ubos nyo sa tama, nagalit. Tama. Kahit sa grocery, pag tumugtog national anthem, titigil lahat. Ay talaga ba? Ganun sa Davao. Kahit gabi daw, pwede kang matulog sa Capitol. Wala daw mangingialam sa'yo. Si Risa ang bagong hound dog ng admin, ha? Wala silang mahalungkat kay Inday. Bakit ngayon lang sila nagko-question yan? Dahil ba nandyan nakawala na si Raffler? Hindi. Palagay ko, number 1 kasi siya masyado siyang malakas. If the election will be held tomorrow, siya mananalo kung gano'n ang labanan. Kaya nga ngayon pa lang, kailangan double time. Sirain na nila ng sirain. Ano pa? Si lahat naman ng LGU merong CIF. Malaki ang, hindi, maliit yun sa Cebu. Maliit yun sa Cebu, siyasin. Maliit yun sa Cebu, ang liit ng sa Cebu. Alam mo kung bakit? Ang laki ng ira nila. Pakalaki ng ira ng Cebu. Cebu, Makati, Manila, Quezon City, yan po yung mga mayayaman na syudad. Sobrang layo kay Inday, kaya nga nila sinisilip at yun yung kinagawa nilang comparison. Mamaya ako magkokomento, kayo muna. Sinisiraan lang ang mayor namin. Oy, grabe si Lydia Amaresca ha. Meron daw ako Swiss knife, Swiss hat. Oy, yung Swiss hat, gusto ko yan, maraming ano yan. Minsan dito sa gilid may kumot, ganon. May pitaka sa kabila, ganon. T-shirt, wines, ay nako, thank you very much. Kahit anong paninira na kay Inday, wali yan, boss. Ano pa? Sige, ilagay nyo dyan. Road to 30,000 ha.
Like po tayo. O Criselda Reyes, ano pa, si Inday, pinagpala yan dahil may dugong Jew po sila na ang mga pinagpapala ng Jew. Sana bago sila nangalkal ng budget, kumuha muna sila ng mga larawan noong panahon na hindi pa si Inday ang nakaupo. Hindi. Nung hindi pa si Inday nakaupo, tatay niya nakaupo noon. Di ibig sabihin, pagka nakita nila ng pangit nung hindi si Inday nakaupo, tatay niya yung nakaupo. Yan. Ayan, the corrupt will never allow another Duterte to be the which is true. Maganda to. Kasi ang kakampi ng mga corrupt, yung mga nagmamanipula. So syempre, kapag panibagong Duterte na naman yung umupo at alam nila kung gaano katapang, wala na naman silang palag. Hindi ba? Grabe naman to si Helen Perez. Hindi daw kurako tong mga Duterte, hindi katulad nila BBM. Komunista ang nag-aakusa kay Inday, maniniwala ba kayo? Yan. Palakpakan. Yan ba ang kapalit ng pag-aswelto ng Rappler, pati pagtira kay Inday? Bayewan natin. So si Albert Miranda, iniisip niya na absuelto si Raisa Robles. Raisa Robles. Sino yan? Yung presidente, may-ari ng Rappler. So dahil daw natanggal na absuelto, so ang assignment niya o ang kapalit, wag hayaan na may mga Duterte na manalo. Ganun ba yun? Mas maayos dun si Tatay Digong ang mayor noon. Hindi, actually, ang sinasabi ni Tatay Digong, inayos niya pero mas mahigpit daw si Inday Sara. Yung bahay daw ni Inday hindi nga nagkakahalaga ng 100 million. Bakit hindi ba pwedeng ilagay sa bangko yung pera? Tinatanong ko lang I'm just being the devil's advocate. Gawin na nila lahat para sirain si Inday. Ito ang akin naman, ang aking 2 cents dito mga bossing. So sinisilip kasi ganito ang ginagawa ng Rappler. Sinisilip ng Rappler yung mga pera na yan kasi kapag yan dinisplay mo sa screen, kahit kayo mapapawaw, laki. Sobrang laki naman pala. 420 million sa Davao lang. 500 million buong Pilipinas na yung hinihingi niya. Bakit hindi pa nila ibigay? Yun naman pala bibigay pala kayo ng ganito kalaking confidential funds sa Davao. Bakit sinisilip niyo yung 500 million na hinihingi niya? Kung ibinigay niyo naman yung 460 million noon, bakit ngayon hindi nyo maibigay yung 500 dyan sa OVP? Buong Pilipinas ang coverage niyan. Hindi ba? So, ibig sabihin yung 125 million ng DepEd na pang buong Pilipinas, napakaliit nun. Mantakin mo, mayor lang gumastos ng 293 million. 420, 460, 2.6 billion. So, ibig sabihin, may pera gobyerno. May pera gobyerno. Bakit nyo pinagdadamot yung pera? Ano yan? Kukurakutin nyo ba yan? Kaya ito sana magtanda na to si Inday. Inday, magtanda ka na. Sa susunod, kakampi ka dun sa talagang kakampi. Hindi yung ipagkakanulo ka. Ayan, ito kasi ang para sa akin, okay? Okay, so ito, unang-una sa lahat mga bossing, ang Davao po ay nasa Mindanao. Alam naman po natin kung ano ang mga nasa Mindanao. Ano ba nasa Mindanao? Nandiyan dyan ang Maute, nandiyan dyan ang ISIS, nandiyan dyan ang Abu Sayyaf. Hindi ba? Pero kahit na nandiyan dyan sa Mindanao, yung mga grupo na yan, wala pong nakakapasok sa Davao at wala pong insurgents. Ibig sabihin, insurgency free ang Davao. Ayan ang una hindi kasi nila pinapaliwanag. Ipopost mo lang ito pag nakita ng tao na tanga, na gullible, na hindi nakakaintindi, in short, dilawan at saka mga pulahan. Pag nakita nila magwawala sila. Buwis namin niya. Kala mo naman nagbabayad ng mga buwis? Ayun. So, yun ang una pag nakita kasi nila, kaya papaliwanag natin.
Oh, wala kahit na isa sa mga NPA na mga activist link ng mga party list group sa Davao, walang mga ganun, walang mga rally-rally dyan. Tapos mga bossing, according dito sa itong binabasa ko yung yung post ni Crisetio. Sabi nga niya, nung nagkaroon ng bombahan nung 2016. Nung 2016 nagkaroon ng bombahan. Anong nangyari sa bumomba? 'Di ba yung bumomba noon, CIA pa. Do you remember? Nahuli ng local natin, police. CIA link pa yung bumomba noon. Tapos kinuha ng mga Amerikano, 'di ba? Yun yung kinukwento ni Digong na pucha na yan, pagpunta ko doon wala na. Kinuha na, galit na galit si Duterte noon. So ibig sabihin yung mga kriminal sa lugar ni Inday Sara, nahuhuli niya. Sa mga probinsya nyo, sa mga siyudad nyo, yung mga kriminal nahuhuli ba? Ano pa? Meron daw anti-terror campaign sa Davao City na ang kanilang approach ay the whole of community. Kaya nga ang masasabi dito is cost is cost. Value is value. Value is different from cost. Ang walang mga value, yung mga pinagboboto yung mga travel lang ng travel. Yun lang ang masasabi na ang pinupunto dito is ang Davao po na nandoon siya sa lugar kung saan sobrang gulo. Pero tingnan mo yung mga karatig bayan ng Davao. Tingnan mo yung mga Tawi-Tawi. Mayayaman naman sila, maunlad naman sila. Tingnan mo ang Marawi, Zamboanga. Tingnan mo yung mga Patikul, Sulu. Hindi ba? Yung kanilang mga probinsya, bagamat itong Davao ay marami pa din tayong mga kababayan din ng mga Muslim, ha? Hindi masasabi na magulo kasi sa mga lugar na yun kasi Muslim eh. Hindi, may marami ding Muslim sa Davao. Pero dito kay Inday, maayos. Yung sa mga Duterte, yung kaisa-isang lugar sa Mindanao na masasabi natin na hindi magulo. Sa bagay, yung mga balingasag, mababait din mga tao dyan. So kapag ikaw ay nandoon, kung yung Makati ilagay mo sa Mindanao, yung Quezon City na sinasabi nilang mas maliit daw yung Intel Fund, ilagay mo sa Mindanao. Tapos yung yung Cebu ilagay mo sa Mindanao. Ganun pa rin kaya sila kaunlad. Baka pulbos na sila ngayon kung ilalagay mo sila sa Mindanao. Now, kailangan nito ni Inday Sara yung ganito kalaking pera kasi hindi lang local, hindi lang yung snatcher, mandurukot, typical na mga pusher ang kalaban niya sa Davao. Ang kalaban niya sa Davao, kumbaga pinoprotektahan niya yung Davao saan? Sa Abu Sayyaf, sa ISIS, sa NPA, sa Maute. Dito ba sa Maynila, meron bang Maute? Meron bang ISIS? Baka pag kami Maute at ISIS sa Makati, baka magsiguho yung mga building nyo dyan. Galit na galit ang mga makakaliwa kay Inday Sara dahil nga dyan sa Davao, hindi sila ma-penetrate ng mga aktivista. Kasi nga, ang style dyan sa Davao, hindi lang nagbibigay ng instruction ang mayor. Ini-involve ni Inday Sara, ni PRRD, pati yung mga communities, pamilya, barangay, lahat hawak nila. Ibig sabihin, yung mga programa ng gobyerno, hindi lang nila pinatutupad ng sila-sila. Isang buong probinsya sila na pinatutupad yung ordinansa lahat-lahat. Kaya nga dyan sa Davao, walang mga adik na malulupit. Bakit? Kasi nga pag nabalitaan ko na adik ka, putya isusumbong kita kagad. Ganun doon, sumbungan doon. At yung mga adik dyan, binibigyan niya ng mga sulat. Putya ka, umalis ka na dito kung hindi. Hindi mo na masisilayan ng araw o nagsisilayasan yan sa Davao.
Oh. Oh, totoo 'yun mga bossing. So 'yun ang hindi kasi inire-report nila. Ipinapakita lang nila yung figures kung gaano kalaki para yung tao magwala. Eh yung mga tao tanga rin naman minsan mag-isip. Sabi ko nga sa inyo alam niyo yung istorya nung sa Socorro, yung kay Kim Jong-un ng Masbate? Alam mo, galit ako sa kulto. Pero dahil si Risa Ontiveros yung nag-expose, mas lamang para sa akin yung politika. Mas lamang para sa akin yung agendang kakaiba ni Risa. Kasi ganyan ang mga komunista. Maglalagay sila sa isip nyo ng pagdududa para mag-create ng panic, mag-create ng terror, mag-create ng takot. Kaya nga sila binabansagan yung mga NPA ng terorista ng United Nations Napunta daw sa sibulat ng adik sa Davao, Diyos ko po. Oh, hindi ba? Yun lang ang masasabi natin. So, napakadaling palabasin nitong mga... Ang problema lang kasi is, I think Inday Sara will speak about this or will talk about this, will address this kasi deserve ito, Madam Inday ha. Dahil Vice President na kayo, dati po kasi mayor kayo. So, naramdaman naman ng mga taga Davao yung unlad ng Davao. Pero sila yung naunang nagkaroon ng 911. Sila lang yung may napakagandang ospital. Sobrang organized po ng Davao. Nagpunta po ako dyan. Oo, dati po nung nagpunta ako dyan, nagvi-vape pa ako. Gumaling ako, hindi na ako nag-vape simula nung galing ako ng Davao. Kasi talagang doon seryoso sila sa lahat ng ordinansa. Hindi, yung ordinansa sa Davao, hindi katulad dito ng mga ordinansa dito sa Maynila. Ang ordinansa sa Davao, mga boss, halimbawa ito bike lane. Bawal kang dumaan ng motor dyan. Pag walang MMDA, yung mga motor dumadaan dyan sa bike lane. Sa Davao, hindi ganun. Halimbawa, bawal manigarilyo. Kapag walang manghuhuli, yung mga tao dyan hindi pa rin naninigarilyo. Alam mo kung bakit? Kasi pwede silang hulihin nung mga nakakakita sa kanila. So ibig sabihin dyan sa Davao, hindi lang po yung mga otoridad, pulis, yung Kapitolyo yung nagtatrabaho. Dahil na-addict yung mga Davaoenyo sa ganda, sa safety na ibinigay sila sa kanila ng mga Davao, ng mga Duterte, hindi na sila pumayag na masira iyon. Hindi na sila pumayag na may makapasok na ibang politiko para sirain yung kapayapaan na at kaunlaran na meron sila sa Davao. Ayun yun mga bossing. Wala daw tarantado sa kalsada sa ni Lenny Ledesma. May takot daw at may disiplina. Ganyan sila sa Davao. O kaya ngayon, sinisilip ito at dinidisplay itong mga figures na ito. Kayo nga, nagulat din, hindi ba? O ngayon, ito lang isang patunay, mga bossing na napaganda ni Inday Sara yung Davao with all this, with the 2.6 billion for the past 7 years. Now, 460 million noong 2022. Nagamit ni Inday, ibinigay kay Inday. Samantalang yung 500 million na budget ng OVP para sa pangkalahatan para sa buong Pilipinas. Laking-laki sila. Sa 125 na para sa edukasyon sa buong Pilipinas Laking-laki sila. Oy, Tito Roy Banares, mabuhay pa. Itorpido mong mga pink red lawan na yan. Di lang natin ito torpido, Tito Roy. Lalabatibahin pa natin yan. Thank you very much, Tito Roy, sa iyong pag-sponsor sa ating live stream tonight. Mabuhay ka. Sabi ni Evelyn, bawal ang yosi sa Davao. Lalo na ang drugs. By the way, yung mga nasa Amerika, dyan sa parting Los Angeles, hanapin nyo lang po si Tito Roy Banares dahil siya po ang nag-organize. Ang producers ng mga concerts ng mga Noipi dyan sa Los Angeles, California at sa buong Amerika. Yan pinromote ko lang yung negosyo ng ating Tito Roy.
The next performance will start